Walang bonus round. Ayan, kaya sumuko. I think meron na akong opinion kung pang day hike pa talaga sa Mount Fuji right? Kaso yung 7th station. Hindi namin makita. Umuuro nga. Ayun pa, nakikita niyo yan dyan, may tao pa doon. Before we start this video, alamin muna natin kung ano yung mga pwede nating i-book in advance online para makapag-day hike kay Mount Fuji. So, reminder muna ha, ang climbing season ni Mount Fuji nag-start lang siya na first week ng July hanggang first week ng September lang. No specific date basta around that time. Yun nga, yung mga climb na nakikita nyo outside of that season, kailangan siya ng special permit para makapag-climb sila. Yun yung may mga snow, pero hitay doon. So, number 1, you need to book your climbing entry in advance online for 4,000 yen. And it's highly recommended na gawin to kasi maraming umaakyat kay Mount Fuji and si park management nag-aalaw lang siya na 4,000 climbers a day. Pwede mag-walk-in pero yun nga, since maraming umaakyat, sayang naman kung pupunta lang kayo doon ng hindi naman kayo papapasukin. Napaka-strict ni Mount Fuji sa rules nila. Saan nyo siya i-book? Pwede nyo siyang i-book online sa website nila mismo or pwede kayo mag-download ng Fuji app. Merong sa cellphone nyo, merong bulletin board doon, tapos aabangan nyo lang kung kailan siya magbubukas. For example, ngayong climbing season 2026, nag-open yung reservation nila last April pa. So, inabangan talaga namin yon. Then, nung sinabi nilang open na, makakapili kayo doon ng date. Tapos, ayun, mapapareserve lang kayo and sasendan nila kayo ng confirmation para ipakita once na nandun na kayo sa park. So, number 2, kailangan nyo na rin i-book in advance online yung transportation nyo papunta na Mount Fuji 5th Station. So, yung pinaka-best na nakita namin is from Shinjuku Busway Terminal or Shinjuku Expressway Bus Terminal Station. Nag-book kami in advance. Ang one-way fare is around 4,800 yen. So, pwede rin kayong mag-book pabalik. Pero in our case, ang ginawa lang namin, nag-book kami ng papunta, hindi kami nag-book pabalik. Kasi yung earliest na in-offer nila sa timetable nila is 6:45 AM na, wala na mas maaga doon. Kahit gustuhin namin mas maagang dumating para masimulan yung climb. Tapos, yung pabalik is around 6 PM na. So, hindi namin sure kung aabutan ba namin. Kaya, ang ginawa lang namin is nag-book kami ng papunta, then yung pabalik, bahala na, kinapa namin siya once na nakababa kami. Kung aabutan namin, good, pero pag hindi, alamin namin kung paano yun. Pero sasabihin ko sa inyo mamaya kung ano ba yung naging experience namin, kung inabutan namin siya or hindi. So, ulitin ko lang ulit ha, yung video na to is about Mount Fuji day hike. It's not a 2-day hike. So, we'll be coming from Tokyo, pupunta kami na Mount Fuji 5th Station, tapos babalik din kami ng Tokyo kasi aakyatin namin siya in a day lang. Yung bus nga pala, point to point bus siya. So, from Shinjuku, punta kami na 5th Station, wala nang ibang transfer yon. So, yun naman yung good side nung bus terminal nila doon. Tara! Hi guys! Welcome back to our channel, and for today's video, ako muna makakasama nyo. Naiwan si Steph sa Tokyo. So, we're gonna do something na hindi ko pa nagagawa sa buong buhay ko. Ang umakyat sa isang bundok ng foreign country, ang summit ng Mount Fuji. Sea of clouds. Alright guys, so nandito na kami ngayon sa Shinjuku Express Busway Terminal Station kung saan namin bunok yung scheduled trip namin. Earliest na nakuha namin schedule is 6:45 AM. And ibababa niya kami sa 5th Station ng 9:20 in the morning. Point to point ba siya, so no more transfer. Pwede rin kayo mag-book pabalik. But in our case, hindi namin ginawa yun kasi since medyo late na kami mag-start, hindi namin sure kung aabutan namin yung last trip nila. Around 5:45 yata o around 6. So, kesa masayang, tignan namin kung ano oras kami makakababa. Kung mas mabilis ba, di good. Pag hindi, bahala na si Batman. May problema tayo ngayon guys. Hindi pa ako nakakatulog mula kagabi sa sobrang excited ko. Kahit anong tumbling ko sa higaan, hindi ako makatulog. Yung utak ko nakasamit na, yung katawan ko nasa hotel pa din. So, bahala na mamaya. Ginawa ako, nagpahinga na lang ako.
Humiga lang ako para at least nakarest yung katawan ko. Tapos yung mata ko nila. Huwag yung gagayahin. Kaya, pwede ka mas. Right guys, so nandito na kami sa Mount Fuji 5th Station. Medyo maaga kami nakarating. 9:20 dapat. Punta kami dito ng 9:02. So, good thing yun. Malamig. Parang Baguio feels. So, tingnan natin. Guys, muna tayo ng gamit. Daming hikers. Hindi ko sure kung sila ba ay day hike o sila ba ay mag 2 days hike yung may mga hut. So, hanapin natin yung kasama ko. May kabady ako ngayon. Saan na siya? Si Kogi Domingo. Saan na yun? Ayun. Makakatapos lang namin mag-prepping and chinek yung mga gamit namin. Binigyan nila kami ng amulet. Ito, kulay purple. Chromie. Inaantay ko lang si Oyo. Nag-prepare pa siya. Ayun guys, medyo mahigpit nga sila dito ngayon for this 2026 season climb ng Mount Fuji. Chinek nila isa-isa kung meron kami mga ganito. Warm clothing, rain gear, proper foot gear, and kung ano-ano pa. So, ayan. Bago kayo pumunta sa window na to, sa baba pa lang, may mag-check na ng mga gears nyo. Pagkatapos nyo doon, ito yung magiging entrance nyo. I'm not sure kung may ito, kailangan papakita. Yung natin. Going up to Yoshida? Yoshida. Oh, hi. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. Hey, konnichiwa. Itadakimasu. Yan, nakikita niyo yung mga pabalik. Mga nag 2 days climb yan. Kagabi pa sila. Tapos nag-summit sila kaninang umaga. Ayun na sila baba. So, mabilis lang, no? Pagpababa sila. Sabi mong gumising sila ng 2. Nag-summit sila doon, tumambay sila sunrise ng hanggang 6 or 7. Nakababa sila. 9:30 ngayon. Start kami 9:30. So patag pa so far at direct yung araw pero ma-fog. Hindi pa kami nagsisimula doon sa trail ng Yoshida Trail pala kami ngayon. Yoshida siya. Siya yung popular trail. And i-day hike lang namin si Mount Fuji galing Tokyo. Alas 10 magsisimula. Very good. Pala yung kasama ko. Ganap pa ng Si Kogi Domingo. Kogi Domingo ng Fujisan. Ay, kasama. Siya yung kabady ko ngayon. Wala si Step. Step is away. Step away. One step away. So, tingnan natin kung talaga bang mahirap si Mount Fuji. So, magiging challenging itong climb na to para sa amin guys. No? Kasi yung type na nagpe-prepare kami and nagre-research. Ang hirap maghanap ng updated logistics ni Mount Fuji day hike. Lalong-lalo na kung manggagaling ka sa Tokyo. And this year kasi, itong season na to, naging mas strict yung management nila in terms of gears, rules, time, ganyan. So, didiscuss natin lahat yan along the trail. Yung mga expenses namin, saan kami sumakay, yung mga gears na meron kami, ba't nila kami pinapasok. At the same time, lahat na may experience namin, share ko sa inyo. So, habang pinapakita ko sa inyo yung trail, pag-chismisan natin lahat yan. Hirap pala mag-vlog habang naglalakad. Magsistep ang daldal niya. Malamig ngayon. Siguro mga 16. Hindi nga pala kami nag-warm up. Very good talaga kami. Dinay hike galing Tokyo. Very good. So far ngayon, patag pa to. 9:30 kami nagsimula. Patag pa siya. Alam ko meron siyang fork. Yung dalawang way. Maghihiwalay sa dalawang
Gantong weather, Trail. pinakamasarap talaga Slopey line, slopey trail na. So, ayan, tignan nyo. Marami kami nakakasalubong. Galing na yan sila kagabi pa. Sana di umulan. Okay, so ito yung sinasabi ko na fork. Kung saan maghihiwalay. Mount Fuji Summit, Fuji Subaru Line. Kaliwa tayo. Yoshida Trail. Ha? Bakit doon nakaturo yung Yoshida Trail? Yung station. Piling ko alam ko dito eh. Yotake. Okay, Fuji Summit. Tara. Kanan. So, dito na mag-start yung slopey line. Pero alam ko talaga kanan yun. I'm not sure kung bakit nakaturo doon. Pero alam ko dito yung exit eh, sa baba. So, start na ng Yoshida Trail. Slopey na siya. So far, forested pa dito sa baba, no? And sobrang maulap. Pero nasa 2,000 meters above sea level pa lang naman kami. So we don't know kung anong weather sa taas. Malalaman natin mamaya. Ayun yung nagpapahirap. Steep na nga siya. Tapos kada hakbang mo, nilalamon ng graba yung paa mo. So kailangan mo ng magdagnag ng force para may angat yung sarili mo. Hakahingal. So after nung assault na graba, mas matarik naman yung susunod na trail, pero bato-bato naman siya. Established naman. So wait lang guys sa info kasi puro paakyat. Sisingit natin lahat ng details. hindi ko makwento. Maya na tayo magchismisan. Mukha lang di matarik, pero matarik. Siguro mga ano to, no? Mga 55 degrees, no? 40. Hanap tayo ng medyo banayad trail, tapos swerte na rin tayo guys. Hindi siya mainit. So kahit nakakapagod or nakakahingal yung paahon, hindi nakakadry. Siguro Baguio feels dito. Mga 16 or 18 degrees. And kind of foggy. So, ayun. Hindi ko pa masasabi, no? Try natin tapusin yung buong trek. Talaga bang beginner friendly siya? Pag day hike. Ayan. Merong station dito. Hindi ko sure kung ito yung station 6 kasi station 5 tayo nagsimula. So, station 6 to ya. Dito ibibigay yung map. Ibibigay yung map. Hi. Arigatou gozaimasu. Itadakimasu. So, yan. Ganda, diba? Medyo tumitirik yung araw dito. Tapos dito yata yung magpapastop. Bottled water, 600 yen. 6 station ba ito? Hiling ka. So, may CR. Siya. Tingnan natin kung magkano yung CR. 100 yen, tama sila. So, barya-barya lang. 100 yen siya. Teka lang yun. Papalit ako ng damit. So, I think sa baba lang yung fog kasi dito. Ay, hindi. Mafog pa din. Dito pa lang yung station 5. 6 to kasi may... Pero ito talaga yung start ng ascent na. Ascent. Nagpalit lang ako ng damit. Actually, nagtanggal ako. Kasi medyo mainit. Tapos, station 6 to, kinuha lang namin siya. Station 5 to station 6, kinuha lang namin siya ng 30 minutes. So, 9:30, 10, nandito na kami. Yung may mineral water kanina na parang bunkhouse, if bumili kayo ng stick, 1,200 siya yung mahaba. Doon kayo magpapastamp yung unang stamp nyo.
Tapos, ano yung view? Diba, astig yung day hike. Pag sa gabi, hindi mo makikita ito. O, diba? Parang nasa ano ka lang? Mount Arayat. Tapos, Bukawi ka lang. Ayan, pataas na naman doon. Start na ulit kami ng trekking from 6 station going to 7. Nag-start kami 10:15. Hanggang pa kami ng 15 minutes kasi assault na naman siya. Medyo nagugulan lang ako sa trail. Ang dami-daming tinuturong Yoshida Trail. Pero ang sinusundan namin is yung Mount Fuji Summit kasi mas maiksi yung kilometer niya. Simula dito, sign ng 6 station, 5.2 kilometers pa. Lapit lang sana, no? Lapit lang 5.2 kilometers. Ang kalaban mo lang is yung assault. Walang katapos ang assault. So 1-2 lang kami. Malamig naman kahit direct yung araw. May mga pahingahan din naman. Kasi ito, Patag. Kala ko 7th station na. Ang bilis naman namin. Kaya hindi pa pala. It's a prank. It's a prank. Ayun yung daan. Okay na din. Wala lang talagang clearing. Konti lang. May spot lang na clearing. Mount Fuji Summit, 5 kilometers. 5.2 kanina. Okay. So pag pababa ka, kaya nakatuto dun yung Yoshida Trail, pababa ng Yoshida. Basta ang susundan mo lang from 5th station sa mga signs na yan is yung nakalagay na Mount Fuji Summit. Tapos ito yung paakyat, ito yung Yoshida Trail na pababa sa tingin ko, ha, kasi dito wala nang bumababa eh. Dito marami. Yan sila. So dyan pala naghihiwalay at dito magsasalubong. Hindi ka balik ang pagbaba ka na. Araw pa ba? Ganun pala yan. So zigzag na pataas, diba? Ayan, diretso yan, diba? Pero si zigzag yan dun. Gambare Alpas. Gambare. Yosh! Iguso! Next year mag-organize na kami ng Alpas climb Mount Fuji. Mount Fuji. 25K per head. Dollars. Hindi. Excluding all pa yun. Ah, Excluded yung plane ticket, excluded yung hat, excluded yung registration. Bayad nyo lang sa amin yung 25k USD. 25k USD. Ano lang yun? Kami lang yung mag-guide sa inyo dito. Pwede rin porter, additional 10k pagka kami rin magbibitbit ng gamit. So 35k dollars per head. Hindi all in. Pero yung nga lang, mahirapan tayo pag snow na. Ang snow naman banda dun yata sa 8 eh. Pero dito malamig. Pag mag-trekking tayo na may snow. Snow dito. Kasi built yung genetics natin sa tropical. Yan, laki ako sa Antarctic eh. Eskimo ko eh. Tapos matutulog ka sa lamig, no? Oh. Buti sana, may heater kaya yung mga hut dito. Ano ito? Wala. Kaya nga nag-ano sila, naka full gear pa rin sila natulog. Walang thermal lang, no? Stop over tayo. Ano masasabi mo, Yo? Kaya ba ng Alpas? Kayang-kaya ng Alpas. Ang ganda pa. Kayang-kaya sumuko. Parang ito pa lang. Isa pa lang. Susuko ka na. Nagpas pa lang ng gate. 30 minutes pa lang. Parang gusto mo nang bumalik. Pero maganda yung klima namin ngayon. Based sa aming pagsasaliksik, yung ganitong klima. Pag mainit, mangangayaw ka. So perfect lang siya, foggy. Hindi naman siya moist na foggy. Hindi kami nagbabasa. So, ayun. Nga lang, white background nga lang. So, hindi namin ma-imagine pag
Ginawa kaming solar panel ng araw dito. Yung fog's perfect din. Kasi hindi siya, yung iba kasing fog may kasamang moist. So magbabasa ka. Ito wala, hangin lang talaga. So okay siya. Tsaka hindi ka gano'ng uuhaw. Kada zigzag, pahinga lang kami ng mga 2 minutes. Hindi pa naman kami nagmamadali. Hindi, joke lang. Hindi talaga namin kaya. Diretso yan. Lakas yarn. Nagbibigyan lang namin yung Nagbibigyan lang namin yung trail. Yung trail mag-adjust. Hindi kami. mga siguro 8 station. Kaso yung 7th station. Hindi namin makita. Umuuro nga. Parang nag-hike. Zero wave na. Ayun na. Medyo naging foggy na. Foggy na siya. Wag mo na. Ayaw umuwi. Wag mo na. Hindi pa siya ganun talaga ka-steep. Hindi rin siya sobrang aso. Pero yung gravel lang talaga. Nakakapagod. Pero nasan yung 7th station? Nawawala. Ganito ang pagka-akiki. Grabe natin. Ganito yung style ng climb. Akiki? Oo. 1 to 1 pala. Tapos zigzag. Yung ano, sa paa. 1 to 1 talaga. Oh. Small steps. Pero dire-diretso. 1 to 1 to. Maandar ka. Hinihingal ka din. Hindi namin makita yung station 7. Sumupo muna kami. Pahinga lang saglit. Kasi medyo naging lalong matarik yung daan. Yan sa site na yan. Okay din pala nag-t-shirt ako kasi hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit. Kasi pag ganito, ang technique namin, stay dry lang. Huwag ka magpapawis at huwag ka rin masyadong magpapawis. Kasi once na nagkaroon ng pawis yung loob ng damit mo, giginawin ka. So, tiyagaan lang talaga kung kailangan mo magbawas ng damit mo o kailangan mo magdagdag. So far, tong klima na to sakto sa akin. So, stay dry lang. Kahit saan yan, mag-hike ka ng Mount Everest na base camp. Saan na tayo? Malapit na tayo. Saan tayo? Malayo. Ito ba tayo? Hinahanap namin 7th station. Ba't parang ang layo sa 6? Ano pa kaming kalahati? Umupo muna kami. Kalahati pa lang tayo. Ano oras na ba? 40. Muna doon kanina sa 6th station, 40 minutes lang kaming naglalakad. Hindi pa rin namin nakikita. 2534. Galing tayo ng 2386. So far, hindi ko siya ma-scale kung talagang nakakapagod siya. Kasi steep siya, oo. Pero nakukuha ng 1 minutong pahinga no? Kasi hindi ka hapong-hapo. Siguro yung nagpapahirap lang talaga yung graba. Hindi pa natin masabi kasi hindi pa naman tapos yung trail. Alam ko meron ditong assault na puro bato, parang hagdan-hagdan naman siya. So, wag muna natin siyang i-judge. At nawawala pa rin yung station 7. Mag-1 oras na kami umaakyat. May ranger. Onisan! Hai, dozo! Isang say. Itadakimasu! Pahinga muna kami. Una ginagawa namin, isang zigzag pahinga, minsan 2. So, anto-anto lang. Hindi kami nagpapahinga ng mahaba. Kasi nga, kung magpapahinga ka ng mahaba, lalamigin ka. Magmo-moist yung katawan mo. So, once na na-dry ka, akyat ka ulit para ma-warm ka. Pag magpapawisan ka na, stay put ka ulit. So, laruin mo lang yung katawan mo. Stay dry. Lalamigin ka at mawawalang. Mahirap kalaban yung lamig. Let's go! Yung nilalagay ko sa aquarium, lava rock. May ano pa. Mga sulfur pa, ano? Yun lang maganda dito, no? Walang sulfur. Walang sulfur. Sa summit na talaga. Ay. Pero kasi kami naakyat na bulkan. Actually sa Mount Apo may sulfur siya. Active volcano yata yun talaga. So maamoy mo yung Mount Apo. So far yung katawan namin, pinakamataas na naakyat namin. Mount Apo. 2,900 something yung meters above sea level nun. Ang Mount Fuji. Ano ba Mount Fuji?
nasa 3,700. Pero yung Yoshida Trail, nasa 2,000 na siya. So, roughly 1,700 na lang yung actual mo meters above sea level. Nasa 2631 na. 2631. Mas mataas na kami sa Bulag. 2.4 yata yun, 2.5. Ayan. 27 minutes. Yung iba, sa baba, kung nakita nyo, nag-acclimatize sila. Pinafamiliar nila yung katawan nila dito. Kami hindi na namin ginawa yun. Kasi nagmamadali kami para mas may pahinga sa amin. Pero ang ginawa namin para hindi mabigla yung katawan. Ayun nga, 1 to 1 to lang. Mabagal na dire-diretso para hindi mabibigla yung katawan sa mataas na altitude. May mga technique namin. Baka meron kasi kaming high altitude chamber sa baba. Meron kaming capsule Doon doon. kami nagdaan. Sila Goku, merong gravity capsule. Kami meron kaming high altitude pressure capsule. Try na talaga yung bago for this kind of extreme sports. Inaaliw ang sarili. As per dun sa up, 27 minutes pa tayo going to 7th station. Haba ng 6 to 7 station. Yun namin alam kung bakit. So, medyo maaraw sa taas. Ayun, kung nakikita nyo. Tapos dito, foggy sa baba. So, sana ganyan lang sa taas. Ayun, ganun lang. Maaraw na maulap. Puragdan. So at last, I think 7th station na to. Sana ito yan. So dito, magpapatatak ka ulit. Ayan. Diyan nagtatatak sila sa loob. Tapos pwede magpahinga dito. Seventh station siya. Dito na kami sa 7th station, guys. 11:20 na. 1 hour and 30 minutes namin kinuha. Ayan. Mahaba siya actually, ang haba nun. Nainip din kami. Umurong ng umurong yung 7th station. So para kang nag-only gravel hike. Puro sand. 11:20 pa lang pala. Akala ko nasa 2 hours na yun. So yun siguro yung mga kalaban mo dito na mental. Kasi wala talagang view dahil puro ulap. Wala kang makita sa baba. Tapos kung tatamaan ka ng pagod, maboboring ka. So yun minsan ang kalaban natin eh. Pero nung tinansya ko naman siya, hindi naman siya ganun nakakapagod. Kasi hindi ko din alam. Pag nagpahinga kami ng 1 minute, nakakabawi naman ako agad. Ang nagpapahirap lang talaga madulas kasi bato-bato. So yun, pahinga muna kami saglit. Gusto pa sana namin magpahinga pa ng konti. Kaso lang medyo namafag ulit. So giginawin kami pag hindi kami naglakad. Kasi moist na. So 11:30 kami umalis ng 7th station. Pupunta na tayo ng 10th station. So panibagong trail na naman siya. Ayan. So hagdan batuhan na mararanasan natin after nung gravel sand na akyatan. Sa iba na naman siya. Mas steep naman to. And tingnan natin kung gaano natin katagal makukuha yung 7 to 8. So wait lang sa details, guys. If ever na hindi ko mabigay lahat ng details, ngayon mag-wrap up tayo sa dulo ng video na to para mabigay ko sa inyo lahat ng details na kinakailangan at mga na-experience ko. Kasi ang hirap talaga magsalita eh. Puro patarik. Ay, bulldozer pot, keep out. Dyan sila nag-aakyat ng mga stocks nila sa mga tindahan. Ikaso, stop over kami saglit. Maganda kasi yung view. Noong una, ayaw namin ng mafagi. Kasi sa loob minsan ng ulap niyan, storm cloud. Na-experience na namin yun eh, kapag maulap. Summer sa baba, tapos maulap. Yung natatakpan ng ulap yung summit ng bulkan. Yung loob nun,
bagyo eh. Pero ngayon hindi namin ma-imagine kapag actually summer ngayon, mataas lang talaga siya, pero hindi namin ma-imagine kapag ano, mainit dito. Dito sa likod ko may kainan. Ayan. So wala lang, ini-enjoy lang namin. Hindi naman kami pagod pero nagpahinga kami agad din sa sumunod na hut. Tapos larga ulit. So far tingin namin makakasamit kami na maaga. And hindi namin masabi kung anong oras kami makakababa kasi first time talaga namin dito eh. Sea of clouds. We are inside the clouds. Pinagpala din kami sa weather ha. Huwag batiin. Sea of clouds so. So babalang namin. Ayan guys, so mga pinagpapahingahan namin, sunod-sunod na yung mga accommodation hut dito. So iba kung saan nila trip na magpahinga, kung saan mas mataas, mas mapapadali sila sa sunrise. Hindi ko sure. Sinearch ko na kung magkano pero hindi ko tinandaan kasi hindi naman namin gagawin kung magkano. Pero mahal. Mahal yung accommodation dito. Tingnan natin mamaya kung magkano. May Torii Gate. Nag-iisa. Yung nakikita ko sa vlog nun walang kulay ito. Ngayon kulay red na siya. So may pahingaan ulit. Hindi ko sure kung another station to. So malalaman natin. Yay! Hay, yay, yay! Sa next day. Ako din, kasama ng cook eh. Stone Mountain Zoo. Very good ah. Patarik ng patarik ah. Ayaw paawat sir. Parang dito yung masarap magawa ng castle. Hindi ka talaga masasakop. Hindi ka malilusog ng kalaban ng Marlon. Mukha lang di matarik yan pero matarik yan. Pero maiksi. Kung tutusin ka titignan mo maiksi siya eh. After nyan, tapos sumunod yun yung sunod na station na. Ayan. Ayon sa trail sign 3.2 kilometers na lang summit na kami ni Mount Fuji. Kaya lang puro assault. Sa totoong buhay namin wala pang isang oras yung 3 kilometers na yan eh. Pero aabutin kami ng oras ngayon eh. Nakahinga. Tignan niya si Oya. Kinakamay niya na. Diba? Nakikita niyo mga trailing. Kinakamay na nila. Sobrang tarik kasi. Nakarating na kami dito sa isa pang hut. Pahinga lang kasi ka. Tingnan mo naman. Kung gaano katarik siya. Ay, teka. Tingnan niyo. Ikot ko yung camera. Kaya daw ng 2 hours eh. Surprise! 2 hours summit. Yan, surprise! Ayun pa, nakikita niyo yan. Dyan, may tao pa doon. At patarik ng patarik. Hindi mo, parang 8.5 na yata yun. Due date. Ay, shit. Pahinga muna tayo ulit guys. Grabe ayaw matapos yung assault. Mula doon sa binabaan natin, ay mula doon sa pinag-umpisahan natin sa Yoshida Trail, hindi na natapos yung assault. Walang patag. And pastip siya ng pastip. So, well, actually expected ko naman na yun. Kasi pag vulkan talaga, huwag mo asahan na may banayad trail dyan. Madalas
pataas yan. Based sa experience ko kasi nakakyat na rin ako ng mga bulkan sa Pilipinas eh. So okay naman, hindi pa rin naman siya masyadong technical, so maiksi lang din siya. Nakakapagod lang talaga yung pagka-steep niya, pero tolerable naman yung pagod. Maganda rin yung view, diba? Sea of clouds. Okay. So, after nung mahabang trail na yun, nandito ulit tayo sa isang accommodation hut. Di ko alam kung station something ba to o hindi. So, tignan natin. So yun nga guys, tama. Station 8 nga to. So pahinga lang kami ng konti. Tapos din yung mahabang steep na yun. Grabe yun yata. So far yung pinaka-steep na trail dito sa Mount Fuji. Tapos yung susunod na trail, di ko alam kung ano. Ayoko nang tignan. So check natin pag move forward natin sa susunod. So dalawa na lang. Feeling ko hindi naman na ganyan kalayo yung gap ng 8 to 9, then 10, then rim walk ng crater. So, ako nga pala, 1:15 na ngayon. Dito sa Station 8. So, nagsimula tayo 9:30. So, 1:15 na ngayon. Konti na lang. So, check natin kung anong oras tayo makakarating. Kung malilate ba tayo sa project time natin na 2 or 3 p.m. para masamit yung Mount Fuji. Sa kasamaang palad, akyat ulit. Sige, diretso pa tayo. Tuloy pa natin. Okay, so tapos na yung mga volcanic rocks na assault. Balik ulit sa loose soil na trail. Eto, tignan nyo. So after yan ng Station 8. So I think papalapit na tayo. Kasi pag mga ganitong loose soil na mga gravel na lumalapit ka na sa crater based sa feelings. Let's go. Okay guys, malapit na kami sa Station 9. Yung palatandaan nila, yung Torii Gate na maraming coins na nakasalpak. Ayan siya. Tingnan nyo. Dami, diba? Hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakita ng patag. Puro pahon talaga. Pero malapit na kami sa summit. So, since pare-pares lang naman yung trail, doon na tayo magkita-kita para medyo mabilis kami. Kasi nahabol namin yung bus pabalik ng Shinjuku. Laters. Station 9 na tayo guys. Isang station na lang. Lakas ng hangin tsaka ang lamig. Ito ako sisip na ako eh. Itong suot ko 3 layers to. Naka dry fit ako, tapos fleece. Wala kasi akong cotton eh. Tapos itong pang lamig. So, hectic yung araw. Lamig. Siguro mga 4 to or 6. Inisip ko na ako. So, isang station na lang. Matatapos na ang kalbaryo natin. And, yeah. Tingnan natin. Sabihin ko sa inyo mamaya. I think meron na akong opinion kung pang day hike ba talaga si Mount Fuji or hindi. Tara, tingnan natin. Ayan na yung mga leon. Ibig sabihin niya malapit na tayo. Summit. Konti na lang. Alright. Nandito na kami sa Summit Plus. Grabe. Sa dinami-dami lang naakyat ko sa buong buhay ko for more than 10 years. Ito na yata yung madaming assault na naranasan ko. Kaya pinakamadami from the start. Walang bonus round. Kung hindi assault na hagdan, assault na boulder rocks, assault na loose soil, assault na lahat na ng klase assault
forested na lang, hindi na nagawa kasi syempre bulkan to eh. Yung minerals ng lupa dito, iba naman siya lalago ng ganong kalaki. Natapos namin siya, simula kami ng 9:30, natapos namin siya ng check ko. So, ba't yung cellphone ko ng orasan to? Mamaya, update ko kayo. May hahanapin lang kami. Magre-remove kami sa crater. Pakita ko sa kanya. Very wrong. Okay guys, silipin natin yung crater. May itsura ng crater. Let's go. Okay guys, so pababa na kami. Yung trail pababa, iba naman siya. Mas madali siya. Dire-diretso, hindi loose soil pa rin. So, kakain pa rin siya ng effort. Tapos, mamaya ako na ikukwento. Focus muna tayo. So bago ko ikwento sa inyo kung paano kami nakabalik ng Tokyo, sagutin muna natin yung mahiwagang tanong. Is Mount Fuji difficult to climb? Well, isa to sa mga confusion online kapag nag-research tayo kasi marami nagsasabi na mahirap si Mount Fuji at the same time marami nagsasabi na madali lang namang akyatin yan eh. But based on the experience ko sa kanya, and I've been climbing mountains na rin for almost 15 years, ang masasabi ko is Mount Fuji is difficult to climb. It is hard. Mahirap siya guys. Yung mga nagsasabi dyan na madali lang sa Mount Fuji, huwag mong paniwalaan yun. Kasi it is a long day climb. Mahaba-habang akyaton yan. And considering na yung trail niya is 90% na masasabi ko is assault talaga. Wala nang bonus round, diba? Sabi ko nga, hindi siya talaga ganun kadali eh. Well, technically, hindi siya normal hike siya. Wala siyang scrambling, wala siyang rope segment, wala din siyang scrambling. So, it's easy in that sense. Pero still, it is a long climb. Kaya yung mga nagsasabi na madali lang yan, I can guarantee you guys, yung mga kwento nila ngayon is parang ego na lang talaga. So, worth it bang akyatin sa Mount Fuji? Worth it naman siya as long as prepared ka. Yung mga napasabak dyan, kasi marami na nagsasabi na madali sa Mount Fuji. Marami kayong makikita doon. Pag umakyat kayo, may mga sumusuko, may mga bumabalik, may mga sumusuka. Kasi nandyan yung altitude factor din eh. So, ayun, yun yung masasabi ko, hindi siya walk in the park guys. Paano nga ba kami nakabalik ng Tokyo? So, hindi namin kasi ilaga ako ng video. Kasi nga, hinahabol namin yung last trip papuntang or pabalik ng Shinjuku. Unfortunately, hindi namin siya naabutan na dapat is 6:35. Nakababa kami almost 8 na. So, nag-start kami ng 9:30. Matapos kami ng almost 8 o'clock. So, wala na kami inabutang bus pabalik ng Shinjuku. At the same time, wala na rin local bus. So, ang ginawa namin, doon namin natutunan na pwede pala kayo, just in case na abutin kayo ng gabi, pwede kayong pumunta sa park management. 24 hours naman na tayo mga tao doon. And pwede kayong magpatawag ng taxi. Yun lang medyo magiging pricey siya. So, dahil wala na kaming inabutang, wala na kaming pagbaba namin, wala na rin kaming aabutang train, mas minabutin namin mag-stay around Kawaguchiko Station kung saan kami sasakay pabalik ng Tokyo. So, nag-stay kami doon. Yung taxi medyo mahal lang talaga. 16,000 yen. Doon sa part na yun ha, siguro mas mataas pa kung mapapalayo kayo around that area. So, ranging 16 or 15,000 to 22,000 yen yung magiging price nila. So, yun lang no. Good ba siya for beginners? I would say yes. Still, it is a normal hike pero dapat maging prepare yung mag-prepare kayo ng katawan niyo. And kung 50-50 kayo at gusto nyo talagang akyatin sa Mount Fuji, I would suggest na mag 2-day climb kayo. At kung gusto nyo talagang i-day hike, huwag kayong magsimula ng alas 10. Magsimula kayo ng mga 6 or 5 a.m. I think yung
park management naman for day hike, nagpapapasok sila or ang entry time nila is 3 a.m. ng umaga. The early the better para abutan nyo nga yung pagbalik. So, ayun talaga yung masasabi ko, worth it siyang akyatin nyo si Mount Fuji basta prepare nila, better be prepared mentally, physically, and financially. Well, minus the airfare mo, parang mas mura umakyat dun sa ibang bansa kasi dito sa Pilipinas.